Yo, what's up mga ka-short this video guys. Ayan na nga guys, papalitan na natin yung gasoline filter ni Combi mga lodi. So ayan, bumili ako ng bagong filter dahil ano na siya, 12,000 kilometers na yung tinakbo ni Combi mga lodi. Kaya kailangan na nating palitan yung kanyang gasoline filter mga lodi. So ayan na nga, binuksan ko na yung kanyang cover mga lodi. At syempre, napakaraming dumi at pinunasan ko muna siya bago ko tanggalin yung socket niya para dun sa motor niya mga lodi. At yung isa pang socket at tanggalin natin para naman dun sa may gasolina papunta dun sa may injector mga lodi. So yan, hindi ko na binuksan yung pinakabuong compartment ng ating motor mga lodi. So dyan, pwede mo naman tanggalin na yung dalawang socket na yan mga lodi, yung para sa motor at yung para sa gasoline papunta dun sa injector mga lodi. So syempre, pinunasan ko muna mga lodi dahil medyo madumi na talaga at para syempre safe siya pag binuksan na natin at walang mapunta dun sa loob ng tangke natin at hindi madumihan yung ating gasolina mga lodi. So syempre binuksan ko na gamit yung 10mm na pambukas natin mga lodi. So yan nga, inisa-isa ko na siyang binuksan mga lodi. So 10mm lang yung gagamitin natin para dyan mga lodi, para mabuksan natin yan. At nung nabuksan ko na siya mga lodi, meron siyang lock na dalawa. So madali lang naman ikabit yan kahit magkapalit yan mga lodi. Tingnan mo lang yung up kung alin yung ibabaw at kung alin yung ilalim. Ayan, may indicator naman siya, meron naman siyang guide kung paano mo siya i-install ulit mga lodi. So yan, pinunasan ko ulit guys dahil napakarumi na talaga. At mag-video ulit ako mga lodi, lilinisan ko tong buong motor natin si Combi mga lodi. So ngayon, papalitan ko lang muna ng gasoline filter yung ating motor mga lodi para syempre safe, papalitan na natin ng malinis na gasoline filter yung ating tangke mga lodi. So yan na nga, dahan-dahan natin siyang iaangat mga lodi. So ayan, iangat mo lang siya ng kaunti at aangat na yung ating motor doon sa tangke. So syempre pag baklas yan mga lodi, iti-twist mo lang siya papuntang kaliwa mga lodi at unti-unti mo ring iaangat yung kanyang filter doon sa ilalim at kuha ka lang ng ng pang sungkit or kahit kamayin mo rin at doon sa may pinaka side na yan sa may kanan, susungkitin mo lang siya ng flat screw mga lodi para umangat yung kanyang filter mga lodi. At kapag umangat na siya mga lodi, maaari mo na siyang kamayin para maalalayan mo yung filter mga lodi para buo mo na siyang mahila pataas palabas yung ating filter mga lodi. So ganyan lang kasimple mga lodi. So naka-rotate lang naman yan clockwise yung yung nozzle niya kung mapapansin nyo guys. At nung nailabas ko na yung filter mga lodi, so syempre ayan, so ganyan lang din para tuloy-tuloy nang lumabas yun kasama yung floater mga lodi. So yan na nga, nung nakita ko yung filter mga lodi, talagang ayan, ibang-iba na yung kulay mga lodi at medyo madumi na talaga siya. At hindi ko naman ina-advise guys na every 12,000 km pwede kayo magpalit ng filter. So siguro kahit mga 15,000 km or kung malinis pa naman yung filter nyo mga guys at medyo hindi pa naman siya ganun kadumi mga guys, so hindi naman advisable na palitan nyo kagad. Pero para sa akin mga lodi, 12,000 km, so papalitan ko na gasoline filter natin mga lodi kasi para syempre safe din. Every 12,000 kilometers din ako talaga magpapalit ng gasoline filter mga lodi. So kung paano siya buksan, ayan lang, meron lang siyang dalawang lock. Kung nakita nyo guys, so itutulak nyo lang siya na magkasabay at kapag natanggalan doon sa pagka-lock niya, iangat nyo lang siya. So ayan, natanggal ko na nga guys at kukunin ko na yung bagong gasoline filter ko guys na nabili ko sa online mga lodi. So marami nabibili niyan sa online, so hanap lang kayo guys ng filter na yan mga lodi. So ito na yung nabili ko sa online guys. Meron na siyang O-ring na kasama, so bubuksan na natin siya guys. So ayun, talaga legit talaga yun guys, nabili ko siya sa online at para talaga yun sa 125 version 3 mga lodi. So ganyan yung itsura ng filter ng version 3 ng Honda Click. So ayan nga guys, kinukuha ko yung O-ring niya. So yan, natanggal siya. Yan, ibabalik natin yan dyan para ready na siyang i-install natin dun sa ating motor mga lodi. So kung mapapansin nyo guys, wala yung O-ring nung isang lumang filter natin mga lodi kasi naiwan siya dun sa may dun sa motor mga guys. So ayan na nga yung kanyang O-ring. So tatanggalin natin yung O-ring niya mga lodi, yung goma. So tatanggalin natin yan, yung luma, kasi meron na tayong bagong filter at meron na rin siyang kasamang O-ring mga lodi. So yan tatanggalin natin siya guys. Ayan, kasi medyo luma na yan, kailangan talaga natin siyang palitan at meron naman tayong bago kasama na dun sa filter na binili natin mga lodi. So ayan so syempre pagkabit niya ganun din, ipupush nyo lang siya pababa at iikot nyo siya. So ayan, nung naikot ko na nga siya mga lodi, so yan nag-lock na siya at ganyan yung setup nung ating filter mga lodi. So ganyan ang tamang setup at syempre papalitan na rin natin yung kanyang
mga, meron din akong ano, na order din. So kasama na yun dun sa filter na binili ko guys. So isang set na yan. Dalawang o-ring yan mga lodi, taas baba. So ayan, ikakabit natin siya mga lodi. Unahin muna natin yung medyo flat, pinakauna. So bago ko siya, ayan, so ito nga yung ipapalit natin guys na bago, yun o. So ganyang setup. Kung ano yung nai-setup dyan guys, susundan nyo lang kung ano yung setup ng o-ring na tinanggal nyo. So ganun din. So ilulusot nyo lang din dyan. At madali lang yan ikabit mga guys. So yun nga, bago ko siya isalpak talaga dun sa pinaka dulong-dulo. So pupunasan muna natin siya kasi merong siyang mga dumi at merong kalawang mga lodi. So yun o, galing yan dun sa tangke mga lodi kasi kinakalawang talaga yung bungad or yung bunganga nung tangke natin mga lodi. So yun, pupunasan natin siya at ayan na, ikakabit natin siya sa pinaka dulong-dulo. So yun o, kung papansin nyo mga lodi. So ganyan lang din paglagay ng ng bagong o-ring niya mga lodi. So yun o. So madali lang din. So ako first time ko lang din to talaga ginawa at ayan, napanood ko lang din sa YouTube mga guys. At ayan, madali lang. Kung kaya nyo naman talagang gawin yan, magpalit ng mga simpleng pagpapalit ng maintenance ng ating motor mga lodi. Kagaya nga nung una, nagpalit ako ng air filter mga lodi. So ngayon naman magpapalit naman ako ng gasoline filter. So kung mapapansin nyo guys, yung isa pang o-ring mga lodi, so naiwan siya dun sa may sa may bunganga nung ating tangki mga lodi. At ayan, napakaraming kalawang na siya mga guys. So naisip ko na punasan din siya ng basahan na medyo basa mga lodi kasi meron talaga siyang napakaraming kalawang mga lodi. So bala ko nga yan, babaklasin ko na yung buong kaha ni Kombi at lilinisan ko talaga siya kasi talagang napakarami ng dumi niya. At ito rin, isa rin to dahil kinalawang siya guys, yung bunga nung ating tangki mga lodi. So pipinturan ulit natin siya. So ngayon ang focus ko lang muna is mapalitan muna ng bagong gasoline filter si Kombi mga lodi. At ito na nga guys, na i-install na natin yung kanyang isa pang o-ring. So dyan lang yan sa may bandang baba. Ayan, kung mapapansin nyo guys, bandang baba lang naman siya. So ayan o, set up nyo siya bago nyo ibalik yung motor nung ating gasoline filter mga lodi. So ayan o, ayan, kung mapapansin nyo guys. So siguraduhin nyo din na talagang nakalapat siya para hindi siya sumingaw mga lodi. At ayan na nga, ipapasok na natin yung yung ating motor, yung ating filter. So inuna muna natin yung floater. At ayan, so syempre ipapasok na natin yung yung medyo medyo challenging din pagpasok niyan. Pero kapag naipasok niyo na lahat nung filter mga lodi, so align mo lang, ayan, titiklopin niyo lang yung filter sa unahan at ayan, tuloy-tuloy na yan na bababa mga guys. Ayan. So yan nga guys, nagtuloy-tuloy na siyang pumasok mga lodi. So yun madali lang. At syempre ganun din yung yung pagbalik nyo guys, yung nozzle niya mga lodi. At meron naman yung pattern guys, masusundan nyo kagad. Ayan, ipapantay nyo lang siya doon sa magkabilang side. So meron siyang mga edge mga lodi. So madali lang din. At nung naikabit ko na siya at ayan, nailapat ko na rin mga lodi. Ikakabit ko na rin yung dalawang bakal niya mga lodi, yung kanyang pang-lock niya mga lodi. So ayan o, so ikakabit na natin siya mga lodi. So kahit lang, ayan, may kita niyo naman yung mayroon siyang may nakalagay naman siya na up. So ayun yung pang niya, pang itaas niya mga lodi. So hindi kayo magkakamali dyan sa pag-install niyan ulit mga lodi. So ayan na, ikakabit, ibabalik na natin yung kanyang mga tornilyo mga lodi. Ayan o, yung kanyang pang-lock mga lodi. At ayan, so syempre higpitan na natin siya ng paunti-unti mga lodi hanggang mahigpitan na natin siya. At ayan, napalitan na natin ng bagong gasoline filter si Kombi mga lodi. Nung una, napalitan ko na yung kanyang air filter mga lodi. At ito naman yung kanyang gasoline filter. At ayan na nga guys, ikakabit ko na yung kanyang socket mga lodi dun sa motor mga lodi. At ito namang kanyang isa pang socket mga lodi para naman sa gasolina mga lodi. So ayan dali lang. Ayan, at ibabalik natin yung kanyang
Yan mga wiring. So ganyan lang din mga lodi. So madali lang talaga i-set up mga lodi at ayan, daan-daan lang din sa pag-setup. At ayan, susubukan na nga natin, papaanda rin na natin para makahigop na ng gasolina si Kombi mga lodi. So yun guys, maraming salamat sa panonood mga lodi. So yun, bye-bye.